Hi Aries, welcome po sa inyong reading. This reading is for May 1st to May 3rd, no? Konting paalala lamang, Aries, nandito po tayo sa season ng Venus is in conjunction with Taurus, no? So, ang heightened energy natin, whether it is sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang excited, sobrang takot, no? So, kumbaga nandun tayo sa extreme. So, mapapansin nyo, mabilis tayong magalit, mabilis tayong matuwa, mabilis tayong maiyak, so nagiging emotional tayo, no? Meron din ditong sabihin natin na nagiging vanidoso tayo. Let's say, trip natin ngayon yung mag-rejuve, no? Paputiin ang ngipin, no? This is more of self-love. Nagpo-focus tayo sa sarili. So, ito yun yung mga influences ng Venus in Taurus. Ayan. So, para po sa mga bumabalik, Aries, at patuloy po yung support. Maraming salamat, no? Doon po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know sa comment section. Hit nyo yung notification bell. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, meron po tayong international channel, yung Babaylan TV. Na nagla-live din po ako doon kung naiintriga kayo, the face behind these hands, nandun po sa live. May magandang balita ako, no? Kung hindi po kayo nakaka-attend because of time or may ginagawa kayo, at meron kayong mga tanong, pwede niyo pong itanong sa akin sa comment section, no? As long as ang question ay answerable by yes or no. No? Aries, simulan na natin. So, the fates, flexible, and clean it up. So, parang sa'yo, konting-konti na lang. Puputok na ako, no? Konting-konti na lang may bibingo. Ayan. Kumbaga, I stretch my patience, no? Yung pasensya ko sobrang nababatak na. Yung pasensya ko sobrang konting gabuhok na lang mapapating na. It's either magsasalita na ako or ang masakit dito or ang ayaw nating mangyari dito is kapag kasi biglang pumutok tong si Aries, no? Talagang gera ito, no? Kumbaga ang ano dito is yung iniiwasan mo, no? Makapagsalita ka kasi si Aries para siyang King of Swords. Pag nagsalita siya, wala nang pakialam, cutthroat na yan, no? Ibig sabihin, bahala ka na kung masasaktan ka, I don't care, basta nakapag-express ako. Kaya bihira nga magsalita ang Aries dahil lalo na pag bumuka bibig nila ay kung galit ha, yan, sobrang masasaktan ka. The Console, the Six of Swords, the Five of Cups. So parang sinasabi mo dito, nanghihinayang ako bakit kasi somewhat sinisisi mo yung sarili mo, no, na bakit kasi hinayaan ko? Bakit kasi na sa haba-haba no, ng time, hindi ako nagsalita una pa lang. Ngayon, nahihirapan kang baguhin yung takbo ng sitwasyon. Siguro na nahihirapan ka din ngayon lately, bakit ganito yung bakit siya pa yung pinili? Baka may choices tayo, no? Pwedeng ikaw ito, Aries, or pwedeng ito yung cross-watchers. No? Pwedeng nandun ka naman sa cross-watchers, ito yung cross-watchers yung binabasa ko, no? So, what I am reading here is yung nangyayari sa inyo and your dynamics. So, ngayon nagdadalawang isip tayo, parang you're caught up, you're sitting on a fence na parang itutuloy ko pa ba? Kumbaga, konting-konti lang, the Hangman and the King of Swords. Ito yung sinasabi ko kanina, the King of Swords. So, sa 78 cards na nandito, lumabas ang King of Swords. So, ito yung iniiwasan mo na kasi parang nasa dulo na ng dila mo, bigla kang mapapasigaw sa inis. The Nine of Swords, the Page of Cups, the Ace of Cups. So, parang kahit mahal mo no, minsan
talagang sinusubukan ka, no? Nai-stress ka na kasi bakit with the Page of Cups, bakit nawawala yung tamis, yung lambing, nawawala yung kumbaga yung mga simpleng bagay na ginagawa niyo dati tulad ng nagde-date, tulad ng kahit nagme-message ng I love you or good night, nawawala. So ikaw ngayon parang nai-stress, bakit anong 'pag merong nagbago, bakit may nagbago? Tapos sasabihin sa'yo, wala naman. Anong wala? Pero 'di ba, yung kumbaga pino-point mo na yung reason, pero sasabihin niya, masyado ka namang emotional ngayon, ganyan, ganyan, ganyan. So, instead of parang, oo nga 'no, parang kinokontra niya pa, dun yun yung kinaiinis mo. With the Ace of Pentacles, the Five of Wands, the Nine of Wands, lately ang daming away, 'no? Um, it could be sagutan, no? It could be one of the reasons here also finances with the Ace of Pentacles. Baka humiram siya sa'yo, no? Ng pera tapos puro na lang pangako. So nasaan naman, no? Paano naman ako, yung ganyan. Lalo na doon sa mga hindi pa naman talaga couple, no? Kumbaga, pangako ka ng pangako, nasira na, no? Sometimes, money is actually the root of, you know, chances are of also the relationship, not just about love, di ba? Tulad ng sinabi ko sa reading ni Gemini, hindi ka naman pwedeng punta ng tindahan na pagbilang po 1 kilong bigas, anong babayad mo? Love po. O mag-finger heart na lang po ako. Siyempre wala namang gano'n, di ba? So, ang nakikita ko dito, that's one of the stress, no, na bakit nangyayari ito lahat. Ang Aries na uh, kinakausap ko dito specifically, yung mahilig maglinis, no, ng bahay, parang may pagka-OC, no? Nakikita ko dito din na parang yung mga maliliit na bagay niya hindi naka-align, no? Let's say, natutulog, hihiga na lang, ay, nasa birth certificate ko, sabay tatayo ka. Hindi mo naman kailangan yung birth certificate ngayon, pero kailangan mong hanapin yung to satisfy yung isip mo na hindi mo na kumbaga mapacify, no, yung damdamin mo, yung isip mo, magkaroon ka ng peace of mind. The Five of Swords, the Queen of Cups, and the Stars. So nakikita ko din dito, probably mahilig kayo mag-TikTok, mag-post, no? So sabuat may mga followers na kayo, um, hinahanap mo talaga yung love at gusto mo lang, ang gusto mo dito is ibalik yung dating relasyon, no? Kahit hindi na muna mag-jump off to another level of commitment, yung sana maging okay lang yung katulad ng dati, no? So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. By the way, ito lang muna po na ang reading ninyo for now. So, ang zodiac signs na to is pwedeng ito yung kanilang sun sign or meron siyang ganitong placement sa kanilang chart or houses. So, I am seeing Aquarius, water placements, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Leo, no? So nakakita ko dito, Scorpio is dominant, Sagittarius also, Leo is dominant, no? Taurus, so yan ang iyong reading for now. Um, Aries, no? Maraming salamat po sa mga bumabalik po, no? To support the channel. And para po dun sa mga bago muli, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. Hit that notification bell, love, and light. Namaste. See you po sa next live or sa next reading. Goodbye. Hello, Gemini! Welcome po sa inyong reading. This reading is for May the 1st to May the 3rd. No, paalala lang Gemini, nandito tayo ngayon sa season ng Venus is in conjunction with Taurus, no? Ito yung mga time na nagiging emotional tayo, whether it is sobrang saya, sobrang takot, sobrang excitement, sobrang lungkot, no? Ito din yung mga time na nagfo-focus tayo sa self-love, nagfo-focus tayo sa mga
sarili natin or parts ng body natin, siguro exercise or baka trip mo ngayon yung kuko, buhok, no? So, kulay-kulay yung ganyan. So, don't be surprised. So, ito yung season na yun. Gemini, para po sa mga sumusuport sa channel, I really do appreciate you guys from the bottom of my heart. Maraming salamat. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit nyo rin po ang notification bell. Kung gusto nyo po ng dalawang reading sa akin sa kabilang channel po, meron po tayong reading doon. Kung wala dito yung reading nyo, baka nandun po. Yun po ang ating international channel, Babaylan TV. Nagla-live din po ako doon. So, you might wanna see the face behind the hands, no? So, nandun po yun. Pero may magandang balita ko, no? Kung hindi po kayo makaka-attend because of the time, meron kayong ginagawa, at kung may mga katanungan kayo, comment nyo po dito sa video na to sa comment section, no? As long as it's answerable by yes or no, sasagutin po natin siya. So, mag-start na tayo ngayon, Gems. So, ngayon tinatanong-tanong mo ngayon sa sarili mo, no? Ito bang relasyon na ito ay pupunta kami sa isang level ng commitment na sobrang seryoso to a point na living in together, proposal, or marriage, or, building up a family. Kasi parang sa tagal na ng relasyon, kumbaga, stagnant kayo, nakastock lang kayo, parang sa tingin nyo, anong nangyayari? Bakit parang naging somewhat boring, somewhat nawala yung excitement, somewhat nawala yung passion? Meron pa rin, kaya nga somewhat, di ba? Nawala yung date, yung I love you. So parang naging masyadong complacent, no, sa isa't isa. Parang naging masyadong hindi ganun ka, ano bang sasabihin natin, ka-fiery, no, itong relasyon ngayon. With the Ace of Pentacles, the Ten of Swords, the Four of Swords. So parang sa'yo kahit pa paano wini-wish mo, sana man lang bumalik dun sa dati or at least once a month, no, na lumabas kami. Hindi naman importante kung sobrang bongga ng pupuntahan namin, mamahalin yung kakainan namin, no? Kahit magpunta lang sa park, just have a quality time with the person. Siguro, busy-busy din naman itong tao with the Ace of Pentacles, no? Maghanap ng trabaho, or may kumuha ng another pagkakakitaan, or let's say sa business, no? With the Ten of Swords in here, parang feeling mo sinet aside ka, nabaliwala ka so far. With the Page of Wands, the Knight of Cups, the Ten of Pentacles, kasi gusto mong sabihin sa kanya the Page of Wands, or probably nagsalita ka na. Pero hindi mo masyado siyang pinupush dahil nga naman, love is not just, the love is the main ingredients, pero kumbaga, ano ba sasabihin natin? Kung nagluluto tayo, no, ng sinigang, no, whether it is, ano ba sinigang? So let's say the pork, no? Hindi lang naman pork, pwede mo bang kainin yung pork ng hilaw? So hindi siya lasang sinigang. Diba? There's a lot of ingredients in here. So the main ingredient might be the pork, the love, no, yung sinasabi ko. Pero, how can you taste the sweetness of it kung wala naman dun yung ibang factors tulad na sabihin natin na sinigang mix or sampalok, no, or kamyas, kung ano pa man yun, with a Ten of Pentacles, yung pera. So, paano ka nga naman makakapagreklamo kung naghahanap naman siya ng trabaho? Paano ka makakapagreklamo kung feeling niya tight naman? At syempre, hindi lang naman tayo, pwede ba natin ipangbili ang love, no? O pagbilan ng 1 kilong bigas, tapos anong pambayad mo? Finger heart, ang gaganyan ka. Hindi naman pwede yun. So, ang sayo, kaya nga yung sinabi mo, hindi kinakailangan magampo, no? Kahit man lang lumabas tayo sa bakuran, no? O kaya sa labas tayo kumain, literal, no?
magkaroon lang ng quality time, magkaroon ng time para makapag-usap. Queen of Wands, the Eight of Pentacles, and the Six of Swords, but chances are, siguro nakapag-isip-isip ka bakit yung person mo lagi na lang din late na umuwi, siguro iniisip mo baka may third party. Wala pa naman kasi wala pa naman dito lahat ng cards. So, ang nakikita ko, focus talaga siya sa work, no? Either overtime, which is the usual, no, na reason, kaya medyo kinukutuban ka at medyo kinakabahan-kabahan tayo. The sweet happiness, the Six of Pentacles, the little tricksters. You know what? Tahimik lang to, parang si Mark. Yung personal tahimik lang. Pero deep inside, nagsisave din siya kahit papaano to surprise you. Uh, let's say tight nga ang budget, pero yung sa kanya is, kung mag-e-effort na lang din ako, why not galingan ko na, 'di ba? Kung magbibigay lang din naman ako, why not yung medyo hindi niya pa natatanggap or yung medyo pinag-isipan. I want to put effort. Siguro magkaiba kayo ng way of sabihin natin perception when it comes to quality time or giving as well, yung pagiging generous. Yung sa kanya, kumbaga, one time, big time, no? Yung sa'yo kahit pa unti-unti, as long as magkaroon ng time, siguro siya nag-iipon for what? Travel, like somewhere, whether it is out of town or out of the country. So, pinag-iipunan niya ito. With the Nine of Swords, the Eight of Wands, the Five of Wands, isa sa pinag-aawayan niyo dito is yung quality time. That's for sure. Um, kasi, kumbaga nai-stress ka, hindi mo alam kung paano sasabihin sa kanya na um, hindi mo makuha yung sinasabi ko with the Eight of Wands, no? Halos sa text na lang tayo or sa tawag magkaroon ng communication. I want the person, gusto ko nakikita yung karelasyon ko, nahahawakan ko, nakikita ko, natatouch ko, di ba? Yung nakakausap ko ng matino, ng face to face and with a longer time. No? Nakikita ko yung facial expression, naaamoy ko yung hininga, naaamoy ko yung pabango, ganyan. So, yun yung gusto mo. Um, I think nandito tayo, ayan na pumapasok na nga itong pagiging heightened energy. So, Gemini, ito muna ang iyong reading for now. Ang tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign, it could be a placement in their chart or dun sa houses nila, no? So, I'm seeing Leo, Sagittarius, no? Taurus, what else? Water placements, no? Cancer, Scorpio, Pisces. I am seeing, Taurus, nasabi ko na. Ayan. Leo, nasabi ko na rin, no? So, yan ang iyong reading for now, gems. And, again, sa mga bumabalik po, maraming salamat. Doon po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know sa comment section. I hope makita ko kayo sa kabilang channel. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Libra, welcome to your reading, and this reading is for May the 1st to May the 3rd. Libra. Libra. Itong reading na to, I just want to remind you na nandito po tayo sa season ng Venus is in Taurus, no? So, a reminder kapag meron kayong nararamdaman ngayon na parang naging emotional kayo, ito yung season na yon, no? At saka yung medyo nagfo-focus tayo sa self-love, pwedeng nagiging banidoso tayo lately. This is up until the 23rd of May, no? So, mapapansin nyo na parang wala namang reason, pero minsan sobrang lungkot or minsan sobrang saya, no? Kasi hindi nyo alam bakit fond kayo na kailangan this season, kailangan siguro maganda kuko or part ng katawan, no? Exercise. So, ito yung season na yun.
So, sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, at kung gusto niyo po ng dalawang reading mula sa akin sa kabilang channel po, Babaylan TV. No? Nagda-live din po ako doon kung gusto niyo sumali sa live sessions. Ayan. Sa mga patuloy pong sumusuport, maraming salamat po. From the bottom of my heart, big hugs po. No? And magandang balita kasi sumasagot po ako ng yes or no sa comment section kung ayaw nyo umattend ng live sessions. Sa comment section po, pwede kayo magtanong as long as the question is answerable by yes or no. So, simulan na natin. Libra, bakit parang may nagmamadaling actually bumalik, may nagmamadaling magbigay ng regalo, may nagmamadaling sabihin natin na either humingi ng tawad or nagmamadaling i-place ang connection into another level of commitment. So, ang ibig sabihin nito, talagang hindi pa tapos doon sa mga nagkaroon ng separations, whether it is physical or energetic. Doon naman sa wala namang issues, no, Libra, I think papunta na kayo sa another level of commitment. Nakikita ko lang dito, siguro naka-pause lang yung connection, pero biglang bubulusok to, no? Whether you like it or not, lalo na influence tayo ng Venus in Taurus. So, probably this is also the reason why your person is also rushing. With the Queen of Wands, the Four of Pentacles, the Two of Swords. So, Libra, we are focusing on those couples na merong separations. Physical or energetic, yung isa ayaw pa muna, heightened energy, right? So, galit pa ako, hindi pa ako ready, no? Napatawarin ka, hindi pa ako ready na makipag-usap sa'yo, no? Pero yung isa, mahabol naman. So, this could be you, or this could be the cross-watchers, or you might be in the cross-watcher side, or nandito yung cross-watcher, no? Sa binabasahan ko. It doesn't matter what I am reading here is the dynamics, yung nangyayari sa inyo. Now, ang nakikita ko pa dito parang tinataguan pa yung isang tao. Page of Cups, the Six of Cups, the Eight of Pentacles. Naku, parang may naglulumuhod, no? Para lang humingi ng tawad, para lang kumbaga, ipagpatuloy yung relasyon. Gagawin ko ang lahat with the Eight of Pentacles in here. Sabihin mo, iutos mo, anong gusto mong gawin, anong wish mo, ibibigay ko. No? With the Six of Cups, para talagang yung longing, yung longing ng tao is hindi mo matatawaran na parang hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, hindi ko kayang malayo ka sa akin, hindi ko kaya na parang hindi mo kinakausap, hindi kita makita, no? With the Ten of Wands, the Seven of Pentacles, the Console. So, hindi ko alam, kasi wala pa naman dito, kung bakit ganun na lang din ang paghingi niya na sorry. Baka totoong sobrang namimiss ka, or sobrang namimiss mo. Ang tagal na niyang humihingi ng sorry. Pero parang sa'yo yung nagawa niya, it's more of, sinaktan mo ako talaga. Parang ito yung parang pinaka, lumagpas ka, no, dun sa boundary. At yung ginawa mo sa akin ay parang hindi ko pa kayang kalimutan. Ayan. With the Knight of Swords, the World card, the High Priestess, although you know na meron talaga siyang sabihin nating honesty or sincerity dun sa paghingi ng tawad, kasi makikita mo naman din yung effort. With the World card in here, talagang hindi ko nagagawin, hindi na siya mauulit. Pero para sa'yo, is binibigyan mo siya ng lesson, no? Kumbaga, papatawarin din kita in sa time, no, na ready na ako. Huwag mo lang akong pipilitin kung kailan yung time na yun.
diba? From what also I am seeing in here, ang Libra na kinakausap ko is probably mahilig mag-save. I don't know what's with the paggupit, no? Mahilig ka maggupit-gupit, probably because of what journaling. What else? I also feel like uh, mahilig ka mag-save ng pera, madami kang trabahong ginagawa. So, apart from your specific job, may mga side hustle ka, no, either selling, farming, mahilig ka sa mga tanim-tanim, no? I'm not seeing here, well, it doesn't matter kung nasa city ka or nasa urban, no? Um, or nasa province, country, I mean, countryside. Pero ang nakikita ko dito is more of you're fond of the environment and nature. With the little tricksters in here, the Five of Swords, the Wheel of Fortune. So parang sa dami ng beses na sabihin natin na betray niya yung trust mo, nawala, no? Nawala yung trust mo sa kanya, nawala yung kumbaga kumpiyansa, na gagawa ka ng mabuti, or nawala yung kumpiyansa na narinig ko na yan, paulit-ulit lang yan, no? Pero ang nakikita ko talaga dito is eto yung pinakaseryosong paghingi niya ng tawad. Mhm. So, Libra, ito muna ang iyong reading for now, for May the 1st to May the 3rd. And tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign or meron siyang ganitong placement sa kanyang chart or sa houses niya. What I am seeing in here is, of course, Taurus is here, Pisces, Leo. So I'm seeing Cancer, Sagittarius also. What else? Yeah, Taurus, nasabi ko na. So this is your reading. Libra, again, para po sa mga bumabalik po, maraming salamat. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. Subscribe din po kayo sa kabilang channel, no, para dalawa po yung reading ninyo. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Capricorn! Welcome po sa inyong reading. Ang reading na ito is for May 1st to May the 3rd. Capricorn, I just want to remind you na nandito po tayo sa season na Venus is in Taurus conjunction, no? So, medyo ang emotion natin is magiging heightened, no? Pwede tayong palaging mainit ang ulo or always in love, emotional, no? And medyo magiging focus tayo sa self, no? Self-love, magiging vanidoso tayo, no? So, itong Venus in Taurus is up until May the 23rd. Yan. So, para po sa mga bago, don't forget to click the like button at nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagsuporta, no? And para po sa mga bago po dito sa channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know kung niyo po ako. And hit that notification bell kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? So, it's another reading. Kung hindi kayo nakaka-resonate dito, baka nandun po ang inyong reading at nagla-live din po ako doon kung gusto nyo makita yung face behind the hands. So, see you there. Now, Capricorn, may magandang balita ako. Kung hindi naman sa inyo nagmamatter yung live sessions, pwede po kayong magtanong dito sa comment section at sasagutin ko as long as the question is answerable by yes or no. So, Capricorn, magsimula na tayo, no? So, parang feeling mo, eto na to, totoong-totoo na to, ready-ready na to, wala nang makakapigil sa inyo, kumbaga,
sure ka na itong taong to is ang taong para sa'yo. Ang nakikita ko nga dito, Capricorn, parang nakikita mo na yung sarili mo sa kanya na siya ang aking panghabang buhay, no? Siya ang taong sent ng heaven, no, para sa akin. Siya na ang person ko. Yun yung feeling, no? With the Seven of Wands, the Ace of Wands, and the High Priestess, kasi dumating yung part na nagkakaintindihan kayo sobra. Aminin mo, kahit hindi kayo nag-uusap or kahit hindi nyo pinag-usapan, let's say dumating kayo dun sa part na yung isa nagugutom, hindi naman sinabi dun sa kabila. Tapos, ay may dala akong pagkain, no? So parang nararamdaman nyo yung isa't isa. Iba yung jive, iba yung kumbaga camaraderie, iba yung banter of energy ninyong dalawa. And when it comes to making love, no? Passionate ang sex nito. With the High Priestess in here, parang nakikita ko, parang balanse. Somehow balanse ha. Hindi siya katulad ng ibang relasyon nyo na parang alam nyo na I went into a relationship and sandali lang. Alam nyo yung parang magiging, yung ending niya is panandalian. Nandito kayo sa sitwasyon na alam nyo talaga, it's long-lasting na. With the Eight of Swords, the Nine of Cups, the Page of Swords, wala nang pakawalan, no? Hindi napapakawalan. So it's either this is you or this is your person, no? It doesn't matter kasi what I am reading here is the dynamics, hindi yung kung nasaan side kayo. Ang tinitingnan ko dito is kung ano yung nangyayari sa inyong dalawa. Someone already made a promise to themselves na hindi na ako magjojowa ng iba, hindi na rin ako titingin sa iba. So, loyalty, kumbaga yung binigay. Loyalty, ano pa ba? Yung sobrang commitment, kumbaga wish fulfillment, anong sabihin mo gagawin ko, I'm ready, no? Wow, Capricorn. Bihira ang Capricorn na sabihin natin, ibigay ang 100% niya at maka-feel ng ganito, no? Pwedeng minsan, dadating sa part na, feeling ko, ito talaga. Tapos, yung Capricorn kasi is meron sila agad na ma-identify nila na, oops, parang mali yata yung aking desisyon. So, meron kayo doon. Ngayon, parang feeling nyo, nagtitingin ako ng red flag, no? Parang wala naman ako makita masyadong ganun ka-red flag na para iwasan ko itong taong ito. Just speaking of the red flag, the devil card in here, the Seven of Cups, and the Judgment. So, ang nakikita ko dito, that represents the devil card is this is more than the codependency. The codependency in here is parang iniisip mo pa lang na kung bakit pag nagloko to, hindi nga siya nangyayari, pero Diyos ko, pag inisip mo, naiiyak ka na. No? Kapag inisip mong iiwang ka, naiiyak ka na. Hindi naman siya nangyayari. Meron din dun sa part na codependency is kapag hindi kayo nag-uusap, parang kang nababaliw. No? Parang hindi mo alam kung kailangan hahanapin ko siya. No? Yung kumbaga masyado nang attached doon sa tao. No? With the Seven of Cups, parang hindi mo kakayanin, especially kadikit na yung Judgment na meron siyang kausap na iba. So, nandito na dumadating na ang selos, no? With the Six of Pentacles, the Seven of Pentacles, and the Sweet Happiness, maganda nga, katulad sabi ko, maganda yung banter. Kasi kung ano yung nararamdaman niya, yun din yung nararamdaman mo, or vice versa, kung ano yung nararamdaman mo, yun din nararamdaman niya. So, bakit pa anong inaantay, di ba? Yun yung parang tanong mo, bakit ano pa ba yung inaantay? With the Ace of Swords and the Two of Cups. So, uwi ito sa kasalan, victory, or cohabitation, ito yung living in together, or proposal. Alright? So, ready ka na ba na ibigay ang iyong, or isuko, no, itong singlehood mo? With the Three of Cups, I'm seeing a lot of celebrations, victory, Queen of Pentacles, and the Fool card.
Siguro ito ang masasabi natin na ang isa sa pinaka magandang desisyon na ginawa mo. Risky, pero sumugal ka. And nakikita ko yung victory, no? Nakakita ko dito ng age gap. So, ang age gap, it could be May, December love affair, no? It may not be pwedeng konti lang din yung agwat ng edad or kung same age, maturity naman, no, with the full card. Someone is so mature, so parang nababalansin nyo nga yung isa't isa. Someone is kind of like playful. So, someone is a guru and someone is a teacher, no? In metaphor, no? Not necessarily. Well, ang nakikita ko nga dito is sumugal ka, tapos nanalo ka, no? This is your reading for now, Capricorn, and tignan natin ang zodiac sign ng tao mahal mo. Now, this can be their sun sign or meron siyang ganitong placement sa kanyang chart or house, no? So I'm seeing Aries, water placement, Sagittarius, no? Cancer, ayan. Taurus, Pisces, ayan, water placements are dominant. Capricorn, you might be dealing with the same sign, Leo. Uh, yeah, so yun ang iyong reading for now. Again, sa mga patuloy po na nagsusupport, maraming salamat po. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. And love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na live or sa susunod na reading. Goodbye. Hi Pisces! Welcome po sa inyong reading. No? Ang reading na ito is for May 1st to May the 3rd. So, Pisces, I just want to remind you, lalo na Pisces are very emotional being. No? Nandito po tayo sa season ng Venus is in conjunction with Taurus, no? So, medyo mati-trigger ang ating emotions. So, magiging emotional tayo. Mati-trigger din ang ating pagkabanidoso, no? So, self-love or you pampering yourself, medyo nag-heighten siya at this season. Ang season na ito is up until May the 23rd, no? So, good luck sa journey natin, no? So, ngayong Venus is in Taurus. So, para po sa mga patuloy na tumatangkilik sa channel, I really do appreciate you guys. From the bottom of my heart, marami. RT, maraming salamat. And para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment po below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. And hit niyo po ang notification bell. Ayan. So, kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? Kung gusto niyo sumali sa live sessions, by all means, welcome naman po kayo. And sumasagot po ako ng yes or no. No? So, as long as the format of your question is answerable by yes or no, comment nyo po dito sa comment section. Let's start. So, Pisces. So, eto na nga ba ang tinatawag nating jumping off to another level of commitment. So, parang pakiwari ko is paseryoso na ng paseryoso ng paseryoso ng paseryoso itong, let's say you started as friends and then you had this mutual understanding, no? So parang pa-level up na. Ayan, pa-level up na. Mabagal, so slowly but surely, ayan. Pero nakikita mo na parang, uy, papunta na kami sa isang matino, concrete, like committed, no, na relationship. Maganda naman yung mga flows, no? Hindi siya perfect kasi nga yung bagal. Ang kalaban mo dito yung time, no? Pero that's okay. Kasi nga naman mabilis tapos sandali lang din naman, no? So you would rather take it slowly. Ayan. So parang na-inspire tayo every time tayo gumigising sa umaga, pag siya nakikita, pag
either pumapasok sa school or what, sa trabaho, no? Yung feelings talaga is nagsisimula na nag-strengthen up with the temperance. I think someone here, it could be you, it could be your person. It doesn't matter kung sino nagsisimula nito. What I am reading is the dynamics. So yun, the temperance is more of pinupush, no? Someone is trying to push their luck para mapunta itong relationship into another level of commitment. So ito na nga yung nagsisimula na. Chances are, siguro, ang nakikita ko dito, lagi kayong hinahatid, no? Nakikita ko rin is parang, may mga times, hindi naman, sige, hindi palagi, may mga times na lagi kayong nagsasabay umuwi. Ayan. With the Knight of Wands, the King of Cups, the Hierophant. So, kung tinatanong mo kung meron siyang feeling sa'yo, ay aba, oo. Pero bakit hindi siya kumbaga, hindi niya ine-expose itong nararamdaman niya sa'yo? Kasi nga mahiyain, no? Si kuya o si ate, no? Kasi hindi siya yung tipong, kumbaga, may feelings ako pero hindi ko alam kung paano i-express, hindi ko alam kung paano siya sasabihin. Pero deep inside, parang feeling ko same level na kayo na pagtingin sa isa't isa. No? Ang pag-usad ng relationship ninyo is hindi ganun kumbaga hindi siya magiging ganun kabagal na katulad ng dati. Hindi na naman ganun kabilis, no? So parang eto na nga yung simula. Little tricksters, the Page of Pentacles, and the Six of Cups. Ay, ayan. Nandito na tayo sa part na kapag umuuwi na wala na ibang um, iniisip kundi yung person. And I am excited, no? Parang hilahin ko na, gusto kong hilahin yung gabi, no? Para makita siya agad kinabukasan, no? Well, parang kulang ang 24 hours. Okay lang, no, na nag-uusap kayo, titigan mo siya. Ganun ka in love. Well, Pisces. So, eto na nga, kumagat na ang Venus in Taurus, no? Queen of Cups, the Moon card, and the Empress. So, nakikita ko naman kung paano kanya somehow alagaan. Kasi may mga bagay dito na parang sinasamahan ka rin niya kahit magpagupit, magpa-color ng buhok, mamasyal sa mall, no? So, meron na talagang nabubuo, no, na pagmamahalan. Pero, parang sa'yo ang iniisip mo dito, nasan yung commitment, no? Kumbaga, sabihin natin meron na tayong mutual understanding. Pero, nasan si commitment? Yun ang gusto natin tignan. With the Six of Cups, the Three of Swords, and the Ten of Wands. Ay, ayun, talaga ba? So, Three of Cups is clarified by the Three of Swords. I mean, Six of Cups is clarified by the Three of Swords and the Ten of Wands. So, parang kulang ang araw pag hindi natin siya nakikita. Kulang ang araw kapag kahit man lang yung boses niya hindi natin naririnig, no? Tapos, kapag nangyari naman yung nakausap mo siya, kulang naman yung 5 minutes, no? Parang pwede bang iuwi siya gawing keychain, no? Itago sa bulsa, tas i-display, no? Ganon tayo yung, kumbaga ganon natin siya ganon siya ka-importante sa atin lately. So, ang Pisces na kinakausap ko dito is yung mahilig mag-travel, no? I think na mahilig sa bags itong Pisces na ito. Yeah, may pagkabanidoso. So, before pa man dumating itong Venus in Taurus, no, mahilig siyang alagaan yung sarili. Also religious, no. For some reason, I feel like nakikita mo na lagi niyang tinitingnan ang iyong behind, no, itong iyong puwet, no. There's something about your curves, no, also. The Sweet Happiness, the Emperor, and the Eight of Wands. So, nakikita ko naman is walang paglagyan ang ating ngiti, no? Kahit hindi umusad man siya o hindi, satisfied tayo. Meron lang tayong hinihingi na sana, no, na mapunta na itong committed na relationship, pero
Alam mo ba, Pisces, kung tinatanong mo kung mahal ka niya, mahal ka ng torpeng ito. That's for sure. So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. Now, this could be their sun sign. It could be their, what? They have this placement on their chart. So, I am seeing Leo, Aries, Taurus, no? Pisces, baka pwedeng kapwa Pisces ito, no? Sagittarius, Cancer, ayan. Sagittarius is very dominant in Leo, Scorpio, no? Ayan. So, ayan ang iyong reading. Pisces, again, sa mga patuloy po na nagsusupport, maraming salamat, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell. See you sa live sa kabilang channel. And also, comment po kung meron kayong yes or no questions. So, maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Leo! Welcome to your reading. Ang reading na ito is for May 1st to May the 3rd. No? So, Leo, ayan, nandito tayo sa season ng Venus is in Taurus. No? So, konting paalala, baka napapansin natin medyo banidoso tayo ngayon. No? Hindi lang dahil mainit, no? Medyo nagtatagal tayong maligo, ganyan, or nagre-rejuve tayo, no? So, it's actually a part of, taking care of ourselves. Also, baka mapansin nyo nagiging emotional po kayo, so take it easy, ganun talaga, no? So, sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Kwentuhan nyo naman po ako. And hit that notification bell para ma-notify po kayo every time na tayo nagre-release ng bagong video. Kung gusto niyo sumali sa live session, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? Kung gusto niyo rin ng dalawang reading mula po sa akin, yun po kasi ang ating international channel. So, hope to see you there. No? So, Leo, sa mga nagsusupport naman po, I truly appreciate you guys from the bottom of my heart. Maraming salamat. Sumasagot po ako ng questions, no, sa comment section as long as ang question ay naka-format ng yes or no. Okay, so simulan na natin. Leo, so parang pakiramdam natin ngayon inspired tayo, no? Dahil nakikita ko, itong taong to is parang ipapakilala or ipinakilala sa inyo through friends, no? Hindi naman, let's say crush, well, to the extent of probably, ito yung tinatawag nating love at first sight. Dumating yung part nung nakilala mo tong taong to, or makikilala mo tong taong to na parang hihint mo yung mundo. Parang yung sa commercial, pag may nakita ka na, ay, starstruck. No? Pwedeng ikaw ito, yung na-starstruck, or ikaw yung nasa kabila, no, na ikaw yung, kumbaga, someone got starstruck on you. No? I'm not reading kung anong side kayo. I'm reading the dynamics at kung ano yung nangyayari. No? So, bigla na lang, no, naramdaman mo na napana ka ni Cupido. Little tricksters, the King of Swords, the Seven of Pentacles. So, napaka-aggressive, no, ng mga moves na nangyari. It doesn't matter kung sino yung nag-start. Probably this is, let's say, it started in a party. It started with, gathering. You kind of like waiting for this person na either mag-reach out sa'yo, ikaw ang mag-reach out. Nakikita mo na rin tong taong to, no? Probably through Facebook, no? Or sa kwento. Bago pa man dumating yung tao, may idea ka na kung anong klaseng taong to. Medyo meron lang hindi magandang reputation, no?
na nababalitaan ka, pero that's all chismis, hindi natin sure, di ba? So far, the console, the Three of Swords, and the Nine of Cups. So medyo heartbreaker na. Mhm. So, I feel like meron ditong someone just got heartbroken. Pwedeng ikaw, no? Or pwedeng siya, no? Na nakipag-separate. And then, someone just started to, let's say, have a party, focus on themselves, probably also sabihin natin na nag-unwind, no? Um, I'm seeing a lot of, probably this is also some dining, no? Pwedeng dining, pwedeng, yeah, kumain sa labas, nag-milk tea, nag-coffee to the extent of umiinom kayo, no? So parang wish fulfillment ito, the King of Pentacles, the Emperor, and the Sweet Happiness. So ang nakikita ko naman dito with the King of Pentacles, the Emperor, and the Sweet Happiness, parang maganda naman yung part ng mga pagkikwentuhan, no? Meron lang hindi so far. So after the party, hindi man lang, siguro someone just clicked or added the person as a friend, hindi pa tinatanggap so far. Pwede nag-exchange din ng numbers, pero hindi ko pa rin tinatanggap so far, no? So far. So parang nandun kasi stagnant interaction or situationship. We cannot say that this is a relationship as of the moment, no? With the Five of Pentacles, the Dust card, the Five of Wands. So parang, kung sino man tong taong to, if this is you, Leo, na parang, oy, na starstruck ako, you know that there is somewhat a competition. Dahil nakapagkwentuhan kayo, sabihin natin na sinabi niya na, yeah, I still love my ex or I still have feelings for my ex. So you feel like, I am in a competition. So medyo kinakabahan tayo ngayon na, ay baka bumalik siya sa ex. It doesn't matter kung gaano kahaba yung ang separations nila, pero yun sa'yo, kasi parang feeling mo, bukod sa meron siyang reputation na maloko nga, with the Emperor in here, parang feeling mo naman, parang hindi naman din siya bibigay sa akin. No? So, ang kinakausap kong Leo dito is yung Leo na magaling magsayaw, yung Leo na parang laging nananalo sa pageant. So, I think na parang meron din, or modeling, no, what have you, gustong mag-artista, or merong background, no, for commercials, what have you. Entertainment industry is a big factor sa Leo na kinakausap ko. Pwedeng siya, pwedeng ikaw, no? Somewhat nakikita ko, hindi naman hika ko sa buhay, sabihin na natin may kaya, no? Um, ang nakikita ko rin dito is maganda, magaling magbihis ng damit, no? Um, Parang medyo banidoso nga. Siya yung Leong kinakausap ko, ha? With the Wheel of Fortune, the Eight of Wands, the Nine of Pentacles, uy, magre-reply na si stranger. Stranger pa ba? No, acquaintance na yun kasi nakapag-usap na kayo. So, tatanggapin niya ang iyong friend request or tatanggapin mo ang kanyang friend request. Magkakaroon talaga dito yung start ng conversation. No, parang feeling mo, this will be one of your happiest search? Search agad? Nagsisearch ba talaga tayo? Or one of your happiest memories or experience rather ng sabihin natin kaibigan muna, no? In between worlds, nakikita ko sobrang ganda ng jive ninyo. So, salamat sa friend mo na nagpakilala sa inyo. So, ayan, nakikita ko yung constant communication and getting to know each other. The camaraderie is very good. So, ito ang iyong reading for now. Leo, tignan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo, no? So, I'm seeing, mahal agad, anong taong crush mo? Ayan. I'm seeing Taurus. I am also seeing Leo. You might be connecting with the same sign. Aries, Scorpio, what else? Sagittarius,
Yeah, Taurus, ayan, Aries, nasabi ko na. So this is your reading for now. Leo, again, maraming salamat po sa mga patuloy po, no, na nagsusupport sa channel. And kung bago po kayo, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Aquarius! Welcome po sa inyong reading. Maraming salamat po, nakaka-inspire kayo, lalo na yung mga nasa TikTok. Sana nandito kayo, no, na pinapanood niyo yung full reading. Ayan, so itong reading na ito, Aquarius, is May 1st to May the 3rd, no? Actually, nandito tayo sa season ng Venus is in Taurus season, no? So, medyo, kung napapansin nyo, medyo ano tayo ngayon, banidoso, no? Matagal tayo maligo, not just because of the init ng panahon, no? Baka nagre-rejuve, ayan. Tapos medyo emotional din, no? Para po sa mga, nagre-reading na talaga ako, no? Para po sa mga bago, no, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell, no? Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, mag-subscribe na rin kayo dun sa kabilang channel, Babaylan TV, no? So, that's our international channel, at makikita niyo po ako doon kasi I'm doing live, so you're going to see the face behind the hands, no? So, dun naman po sa mga sumusuport, maraming salamat from the bottom of my heart. Sobrang thank you. Magandang balita, kung wala naman kayong time para sa live sessions, sumasagot po ako ng yes or no, no dito sa comment section as long as naka-format siya ng yes or no. Alright, Aquarius, magsimula na tayo. Ayun tayo eh. So bakit nagtitiis tayo, Aquarius? Kumbaga, kasi mahal natin yung tao. We choose not to say a thing. Kumbaga, mas pinipili natin ang peace kesa sa magkagulo. And that's okay. Yun nga, maganda doon. Pero kasi minsan, hindi natin masyadong may paglalaban yung sarili natin, no? Taurus ba ito? Or, Cancer ba ang inyong love? Ang inyong taong mahal nyo? Kung Cancer na kung pakitingin lang din, baka nandun din ang inyong reading. So, kasi mahal natin. Is that enough reason? So, how about our self-respect? Or how about paano tayo i-respect kung tayo'y palaging tahimik, no? The sweet happiness, the Three of Wands, the Queen of Swords. Ang aga-aga, 3 card pa lang, not including the Oracle card, 3 tarot card pa lang ang ating pinupull up, may message na agad, no? It's okay to sometimes voice out. It's okay for your voice to be heard. It's okay na minsan ipagtanggol natin yung sarili natin. Actually, baka inaantay mo lang din yung tamang panahon with the Three of Wands. Ano ba to? Dinidrain mo ba yung sarili mo up until mamanhid ka? Or up until mawala na yung sinasabi mong love? With the Page of Cups, the Page of Pentacles, and the Ace of Swords, feeling ko paurong, no, yung nagiging emotion natin sa taong mahal natin. So nandito na tayo caught up in between. Bawasan ko ba? Minsan naman sumosobra tayo. Kasi kumbaga hindi pa natin alam yung chemistry or yung pinaka solution, no? Yung pinaka formula
how to put that connection into another level, how to win the person back, or how to win the person per se. The Devil card, the Six of Pentacles, the Justice. So, I feel like napaka-extreme ninyong dalawa, no? With the Devil card in here, there's a lot of controls. Yung isa nagpapakontrol, yung isa dominant, yung isa submissive. Well, the dominant and submissive, minsan maganda naman siya, no? Pero kasi when it comes to the dominant, if the submissive type becomes like too much of submission, nagiging, kumbaga, natitake yun as an opportunity, no, para to take advantage of the person. So, nabe-breadcrumbs ka dito. Breadcrumbing is, let's say may hawak mong pandesal. No? Instead, if maghati tayo, i-share ko sa'yo, alam mo yung magaspang sa ibabaw, yung mga breadcrumbs, yun yung ibinibigay ko sa'yo. Or minsan baka kukurot lang ako, pero the big chunk is mine, no? So medyo selfish, medyo, no? The justice, you're waiting for your person to change. The King of Swords, bossy ang taong mahal mo. And the Knight of Swords and the Seven of Cups. So feeling mo may option, feeling mo may third party, no? Kasi minsan bigla itong nawawala, 'di ba? Minsan bigla itong sabihin natin, bigla na lang nagagalit, but bigla kang sumisigaw, no? Tapos I think na okay maging mabait, pero yung sobrang bait, Aquarius, nandito na tayo sa part na ano bang gusto kitang yugyugin, no? Gusto kong sabihin sa'yo na gumising ka. Kung naghahanap ka ng sign, no, baka ito yung sign. Kaya hinanap ng video na ito na um, mapakinggan, no? With the King of Cups, the Eight of Swords, the Tower. Masyado ka na hinihigpitan, or masyado naman din yung focus mo sa connection, which creates the tower moment. May mga gusto ko na rin sabihin, pero hindi mo ginagawa. So, ang kinakausap kong Aquarius dito is yung Aquarius na siguro meron kayong malabo ang mata, may diferensya sa mata, no? I'm seeing a characteristic of that Kathy, yun yung naririnig kong name. Catherine, or somewhat Carol, no? CA yung start ng name. Chances are ikaw talaga yung kinakausap ko dito. Nakikita na, wow. So, palaantay tayo. Siguro madami tayong binibili, no, ren sa Shopee or sa online shops. Shopee talaga, baka sa TikTok shop, no. Lagi tayong nakatanaw sa bintana. Lagi tayong may inaantay. Yun yung nakikita kong Aquarius, no. Wow, palanood ng TV. Actually, madami ka naka-line up, no, na gustong panoorin. So, yun yung Aquarius na binabasahan ko. No, again, this is general. But I'm specific to those descriptions. So, ito muna ang iyong reading for now, Aquarius. Tingnan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo. It may be their sun sign. It may be, places in their chart or dun sa houses nila, no? What I am seeing in here are water placements, so Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Libra, Capricorn, Cancer, Scorpio, Leo. So yan ang iyong reading for now. Maraming salamat, no, sa mga nagsusupport. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na live or next reading. Goodbye.
Hi Taurus! Welcome sa inyong reading. Ang reading na ito is for May 1st to May 3rd, no? So, nandito tayo ngayon sa season ng Venus in Taurus. Ayan. So, itong season na ito is up until May the 23. So, ayan. Medyo magiging emotional tayo. So, medyo ano tayo ngayon. Tingnan-tingnan natin ang ating puso, no? Baka mamaya it's because of, the influence of the season, no? So, Taurus, nakaka-inspire po kayo. Maraming salamat. Paki-click na lang din po ang like button. Sa mga bago, don't forget to click the subscribe button. Comment na rin po kayo kung kayo nakaka-resonate. And hit that notification bell. So kung gusto niyo po ng dalawang reading, meron po akong isang channel, that's our international channel, Babaylan TV. So it's a totally different reading, no? At nagla-live din po ako doon sa Babaylan TV. So makikita nyo yung face behind the hands, no? So kung hindi naman po importante sa inyo yung live, no, kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo na rin din po dito sa comment section as long as answerable by yes or no. No, dapat ang format niya kasagot-sagot ng yes or no. Ayan. So magsimula na tayo, Taurus. So parang pinapamper natin ang ating sarili. Self-love muna ba, Taurus? Kasi ang nakikita ko dito, parang lagi na lang merong challenges, no, pain, pagdating sa puso, no? Parang sinasabi mo nga, lagi naman ako iniiwan, no? Lagi na lang kami nagkakahiwalay, no? I think na parang meron ka ditong nagising ka, no? Nagising ka na. And I think na parang sinabi mo, ay, huwag na nga muna akong magjowa, no? Huwag ko muna siyang patawarin, no? Dito sa mga couples, hayaan ko na lang muna, no? So, merong, sabihin natin, acceptance sa mga nangyayari lately. With the 10 of Wands, the King of Pentacles, the 4 of Wands, kasi feeling mo naman, ang hirap-hirap palabasin ng emotion ng tao mo. Hirap na hirap ka. Siguro alam mo naman talagang mahal ka, pero bakit yung pinapakita niya parang iba, no? Lalo na kapag dating sa promises or meron tayong sabihin natin na mga sinasabi niyang promises tapos iibahin naman niya, no? Lalo na pag pinag-uusapan ang stability, no? Lalo na pag pinag-uusapan ang proposal or marriage per se. At saka parang nakikita mo lalo na dun sa mga couples, parang pinagkukuriputan ka ngayon, no? So parang one of your challenges is also finances sa mga couples. The World card, the 7 of Wands, the 6 of Pentacles. So ang nakikita ko naman dito is may mga times na malambing. May mga, hindi always. With the 7 of Wands, and the 6 of Pentacles. So, ikaw, Taurus, ang medyo, sabihin natin, clingy, di ba? Gusto mo laging nakayakap, no? Minsan, reciprocative siya. Well, lalo na dati. Ngayon, medyo cold no? With the 6 of Pentacles, parang feeling mo na ba breadcrumbs ka ngayon, no? It started, breadcrumbing is, let's say, yung mga mumu ba. When I have, ang arte ko naman doon, kung meron akong pandesal, di ba? Hawak ko yung pandesal. Ang ibinibigay ko sa'yo, yung parang mga buhabongin, no? Or kukurot lang ako sa yung ibibigay ko sa'yo. Pero dati hindi naman, that's breadcrumbing. 2 of Cups, the Fool card, and the 8 of Cups. So dati hindi naman, dati nga siguro ayaw mo siya, no? Ngayon medyo ikaw yung na-fall deeply na hindi mo naman inaasahan. Feeling ko may age gap kayo nitong taong to, no? Pwedeng ikaw yung mas bata, siya yung mas bata, it doesn't matter
pwede din May, December love affair. Ang tinitignan ko kasi dito is yung dynamic, yung nangyayari sa inyo. Hindi yung kung eto ba kayo, baka nandun kayo sa cross-watcher side, no? Yung dynamic, yung pinaka nangyayari. With the Eight of Cups, ayaw mo nga nung una, pero nung yung mga dumating yung panahon na, medyo nagugustuhan ko siya. Queen of Wands, the Ace of Wands, the Justice, so nawawala din yung passion, no? Siguro hindi na kayo masyadong nagtatalik, no, sa mga couples, wala na yung bebe time, kumbaga. Parang feeling mo, bakit kinukto ba ka naman? Wala naman ako nakikita ng third party so far ha, kasi meron pa tayo ditong cards na bubuksan. Baka naman nasa isip mo lang yan. May pinagdadaanan yata itong taong mahal mo. So parang laging pagod, no? Baka yun lang naman kasi ang dahilan. Baka naman kasi more on naaano tayo, nag-overthink na tayo. Wait, mamaya ako titignan. Ang kinakausap ko kasi ngayon, itong tao na parang yung Taurus na siguro magaling sumayaw, no? Yung Taurus na or marunong sumayaw, ayan. Um, Medyo passionate itong Taurus na to, no? What I'm trying to say is yung love language niya is PDA, yung mga touch-touch, no? Yung kiss, yung ganyan. More of kung ano yung ginagawa na kumbaga showy when it comes to the expressing of emotions. Pero yung kabila hindi naman reciprocative, kaya yun yung medyo challenges. The Sun, the Two of Pentacles, the Eight of Pentacles. So, ang magandang balita naman, Taurus, is nandito siguro siya sa I'm trying to juggle. Ito yung pinagdadaanan ng tao mo. No? I'm trying to juggle romance, finances, and my work. So, parang ang hirap nga naman kung nagkakaroon ako ng issue sa trabaho, nagkakaroon ako ng issue sa um, pera, no? Tapos, kumbaga, kailangan ko pang ayusin yung ibang bagay. So, ang hirap mag-juggle with the Two of Pentacles, no? Siguro, dumalating din yung part na talagang drained na yung tao sa trabaho, no? Kaya na iuuwi niya yung pagkagalit, no? Or sa yun niya nababato. Ang nakikita ko kasi dito is he's go or the person, your person is going to actually work on things to ibigay sa iyo uli yung warmness, no, ng relationship. So, it's a pace na medyo caught up in between yung tao mo, no, yung person mo. Pero babalik din naman ito sa dati. So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign or meron silang ganitong placement sa kanilang chart or dun sa houses, no? So, they have, or I'm looking at Taurus, Libra, Leo, water placements, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, especially Cancer in there. Did I just say Leo? Yes. Taurus, yeah. Baka kapwa Taurus, no? So, this is your reading. Maraming salamat po, no, sa mga nagsusupport sa channel. I truly appreciate you guys. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know, love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello Cancer! Welcome po sa inyong reading. Ang reading na ito is for May 1st to May 3rd. Ayan. So, nakakaisip pa mga Cancer, lalo na sa TikTok. No? Sana nandito kayo, yung mga nasa TikTok, mapinapanood nyo yung full video. Para po sa mga continuous na nagsusupport dito sa channel, maraming salamat po. Para po sa mga bagong kakadiscover pa lang, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know po, no?
kwentuhan nyo ko. Hit that notification bell. Kung gusto nyo po ng dalawang reading sa akin, nandun po sa kabilang channel, Babaylan TV. So, nagla-live din po ako doon. Kung gusto nyo sumali, no, makikita nyo po ang mukha sa likod ng mga kamay na ito. So, I hope to see you there. Kung ayaw niyo naman sumali sa live, ito yung good news, no? Or kung wala kayong time, hindi niyo naaabutan. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo po sa baba. As long as, no, answerable po siya ng yes or no. Yung format is naka-yes or no yung tanong. Ayan. So, magsimula na tayo ngayon, Cancer. Bakit ganito yung parang paulit-ulit yung nangyayari, no? Kumbaga, nakikita ko is sabihin natin na meron siyang mga ginagawa tas promises na hindi niya nagagawin pero inuulit. Siguro napaka-ano natin, Cancer, napaka-lenient natin when it comes to forgiving the person, no? Well, hindi natin masisisi kung talaga namang mahal natin yung tao, no? Pero sana mas kinoconsider natin yung sincerity ba ng pagsasorry kasi parang ang nakikita ko dito is yung apology niya is parang salita lang, no? So far ha, so far. So siguro ang nakikita ko dito is more of maglagay tayo ng boundaries, maglagay tayo ng what? Ultimatum, no, na hindi mo na to pwedeng gawin, no? Kumbaga sabihin mo nga na ito yung sinasabi natin na hindi ka na pwedeng maglakad ng madumi ang paa, no? Dahil ako lang din ang maglilinis. So, if we're gonna put that in, you know, that's the metaphor. If we're gonna put that in our lives, no, baka kasi kalat lang ang dalan nito sa buhay natin. Tapos pag nag-sorry, okay, mga isa, dalawang araw, matino. Tapos, di ba, hindi na naman. Sweet happiness, the three of wands, the two of wands. Nakikita ko rin na parang may switch itong relasyon nyo, on, off, no? Away bate, no? May mag-aantay, may isang mag-a-approach, minsan ikaw ang maghahabol, minsan siya maghahabol, no? Minsan ikaw mauuna makipag-message, minsan siya, lalo na kapag nagkakaroon ng separations, no? The Hermit, the Knight of Pentacles, the Justice. So, ang maganda naman kasi dito, no? Siguro meron ditong isang broad ang mind. Sa sobrang pagka-broad, Cancer, feeling ko ikaw to, no? Yung maturity, parang more of, sige, pagbigyan natin. I think this time kailangan natin parang kamay na, hindi naman kamay na bakal na mambubugbog tayo, no? Maging, ano lang tayo, yung kumbaga, stiff, rough, kumbaga meron tayong conviction sa sinabi natin. No, Knight of Pentacles kasi hindi umuurong yung relationship nyo, nandito tayo sa stagnation, no? Actually, kung meron ka lang, kumbaga voice, no? Siguro nasabi natin dito na willing naman siya magbago, actually, with the justice in here. Kaso nga, yung leniency natin, parang naisip niya, pwede naman pala. So, I think na nagamit niya yun in a different, in a different and a negative way. So, siguro meron din ditong age gap, no? It may not be May, December love affair. Konti lang yung gap, pwede rin naman. Or we're talking about the maturity, no? Yung isa, baka laro-laro na, no? Yung isa naman is more of seryoso sa buhay. The Moon card, the Four of Cups, the Eight of Pentacles. So doon mating yung part na may umaayaw na. Tapos tinatanong, bakit ayaw mo na? Diba? Ano bang ginawa kong masama? So, ang daming questions, and then whoever this person who feels like kaya ko pang ayusin natin, di ba? With the Four of Cups, I think na medyo nalilihis tayo doon sa part na
again, pagiging lenient, no? Pagiging maluwag. The King of Cups, the Seven of Cups, the Chariot. So, this is the message. If you want, no, na mabago ang course, so you try to seek for options. Options kung paano aayusin, no? With the King of Cups, probably ikaw itong hindi masyadong masalita kasi ayaw masaktan yung feelings niya. Eh, paano naman yung feelings mo? 'Di ba? Cancer. And I think that this is really you, the Chariot, Cancer, right? This is your card. So I feel like ito nga yung sinasabi nila, if you want a different result, then you have to take different steps. 'Di ba? So kung paulit-ulit lang din naman yung way natin ng pag sabihin natin disiplina, and the same result lang din, 'di ba? So might as well try different things. Probably this is the time for you to voice out or speak your mind, di ba? Page of Wands, the Five of Cups, I mean the Five of Wands and the Knight of Swords. So meron talagang mainitin ang ulo, no? So kumbaga may sinabi lang ng konti, ayun na, sisigaw na, aangil na, tas lalaki, 'di ba? Tapos ikaw naman siguro tatahimik, no? Hindi ko sinasabing makipag-away ka, makipaggera ka, no, or makipagbugbugan ka. We're not advocating violence in here. Ang sinasabi ko lang is to speak your mind, no, with the Knight of Swords kasi makikita mo naman yung changes eh. Kumbaga, bigyan mo lang ng isa, pa isa lang, no? Pa isa lang pero matindi, no, yung masyusyok siya. Kasi kaya mong gawin eh. Nakikita ko dito kaya mong gawin, hindi mo lang ginagawa. So, I feel like kailangan mo, no, kailangan mo na magpaka pusong bato for a little while, no, up until your person changed. So, this is your reading for now. Kasi medyo, ano tayo eh, medyo soft ang side natin today. Especially, lalo na ngayon, Venus, siguro lalo na ngayon, kasi Venus in Taurus ngayon. So, mas more of love and beauty is more of mas stronger. So, baka mas lalo tayo, baka yun yung message sa'yo, no? Magkaroon tayo ng conviction. So, tingnan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo. So, it could be, this is their sun sign, or they have this placement in their house, no? So, I have Leo, Cancer, baka kapwa Cancer din. Actually, water placements is here, Cancer, Scorpio, Pisces. Libra, no? Taurus is also here, Virgo. Nasabi ko na yan. Yup, Aries, ayan. So, this is your reading. Cancer for maraming salamat po sa mga nagsusupport. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below, hit that notification bell, join the live sessions, or drop your question, yes or no. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Sagittarius! Welcome po sa inyong reading. Nakaka-inspire po kayo. Lalo na yung mga nandun sa TikTok, no? Sana nandito kayo at pinapanood nyo yung full video. So, again, maraming salamat sa mga nagsusupport. Doon po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment po kayo sa baba, sa comment section sa baba. And hit that notification bell, no? At kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, mag-subscribe na rin po kayo dun sa kabilang channel. That's our international channel, Babaylan TV, no? Nagla-live din po ako doon, so makikita nyo ako not really in person, but you know, in video yung itsura ko, the face behind the hands, no? So I hope to see you there. And magandang balita, sumasagot na rin po ako ng yes or no, no, sa comment section. So as long as the question is yes or no ha, walang explanation, kung ayaw nyo namang mag-attend ng live session. So, mag-start na po tayo, no? Sagis.
Eto na tayo. Ah, bakit parang Virgo ang iyong taong mahal? Kasi parang similar yung eksena. So I think kung Virgo nga ang taong mahal nyo or meron kang Virgo sa inyong chart, might as well i-view nyo na rin. Kasi ang nakikita ko dito, bakit tinatanong mo pa na kumbaga, hindi naman kasi ganito siya dati, no? Kumbaga, cold nga siya eh. Ngayon, warm naman ang kanyang ibinibigay. Ang ganda ng mga reading lately kasi nandito tayo sa Venus in Taurus, no? Ito yung season na ang Venus ay nasa Taurus placement. So, yung ikot ng ating celestial, ng ganyan. So, Venus is also a god of love and beauty, no? So, ito yata yung expressions of love na sinasabi natin na, pero bakit tinatanong mo? Dati naman, hindi ka ganyan. No, Nine of Wands, the King of Swords, the Hangman. So yung doubt mo dito, kasi dati parang pala ano siya, pala siga, pala angil, no? Ngayon medyo bumababa yung kanyang sinasabi natin, yung angas, no? Kumbaga, nagiging mashi siya. May palayakap ngayon, no? Itong May 1st to May 3rd, huwag kayong magtaka ha, kasi again, nasa Venus in Taurus tayo. So, with the Nine of Cups, so meron tayong wish fulfillment dito na parang sinasabi natin nga na, uy, alam mo, kumbaga meron kang hiningi no, sa universe, medyo late lang. So, Sagittarius, tama ba? Ang iyong Valentine's Day ay papalitan na natin, gagawin natin May instead of February kasi meron siya ditong ibibigay. I think magiging passionate din siya sa inyo, no, when it comes to especially those couples. So, lagi tayong maano ngayon, maano ba? So, when it comes to passion, ito yung kanyang expression na ng pagmamahal. So, kumbaga, babalik tayo sa honeymoon stage, no? Mag-aano tayo uli. Alam nyo na yun. Yun yung kumbaga magkakaroon tayo ng pagsisiping. Ayan. Page of Pentacles, the Ten of Swords, and palagi yun. Wow. Sana all may dileg, di ba? With the Page of Pentacles, Ten of Swords, unti-unti na to. So, kumbaga, tapos na siya dun sa, sabihin nga natin, no, niregla siya nung time na yun. Lalo na kung lalaki niregla. Di ba may ganun tayong term na sabihin natin, kalalaking tao nire-regla kasi mainitin ang ulo niya at that time. Tapos na siya sa era na yon, sa pace na yon, no? The Little Tricksters, the Three of Swords, and the Ten of Wands. So in the past naman kasi, sabihin natin nagkaroon siya ng third party, kumbaga. Whether you know it, kinukutuban ka sa tapos na. Mahirap sa'yo na kung bigla tayong sumeryoso, ang taas ng energy bigla tayong nag-down kasi we're walking down memory lane. No, na parang dati, lahat ng mga ginagawa niya is, kumbaga, sakit sa ulo nito, no, problema siya sa'yo. Instead na maging inspiration, naging problema siya sa'yo. No? Para kang kumuha ng batong pinukpok sa iyong ulo dati ha. Kasi nakita ko yung pagbabago niya. Maloko ito, either mabarkada, more of talagang sabihin natin sanggano mo, with the Three of Swords. Para, kumbaga lagi kang sinasaktan sa puso. I hope hindi naman to sa physical, no? So, kung physical, tigil nyo muna yung pag-view at pag-watch ng tarot, no? Ng tarot reading. So, baka pwedeng pumunta muna kayo sa malapit na police station at kayo'y humingi ng tulong, no? Yun muna ang asikasuhin nyo. Pero kung emotional naman, hindi ko sinasabi yung emotional is, ano siya, mas
lower ground, no, or mas shallow yung ground. Ang sinasabi ko lang is kapag dumating na dun sa physical, ask help, di ba? Kapag emotional naman kasi, wala nang sakit pero matagal siya maghilom, di ba? Kapag emotional. Pero at least we can somewhat at least find a person or manood ng tarot to lift us up, no? Ibubulol ako. Siguro ayaw nito magsalita. With the Five of Pentacles, so nagkaroon talaga ng separations and humingi ng tawad or humingi na siya ng sorry. Eto na, Sagittarius. Sorry na daw. Hindi na daw po siya uulit. Nakikita ko naman na medyo totoo, no? Medyo, hindi, actually totoo. Baka magalit sa akin ng cross-watchers. Totoo naman ang paghihingi niya ng tawad. With the Ten of Cups, the Queen of Wands, the Empress. Bakit parang meron ditong ikaw lang talaga? So after all the separations, dun niya nakita na yung importansya mo. So kaya pala ganon, meron ditong pagtatalik muli, no? And napakainit nung tinatawag nating honeymoon stage. Ayan. Di ba yun yung sinasabi nila na masarap daw yung makeup sex? Uwi. Ayan na nga tayo. So, nasabi din natin. So, I think, no, kung nagkaroon nga kayo ng separations, ito yung pagbabalikan nyo and putting the connection into another level of commitment. So, dito mo masasabi talaga, ay, ang haba na ng care ko. No? Kasi talagang ibubuhos naman niya ang kanyang pagmamahal sa iyo at atensyon. So Sagittarius, tingnan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo. Pwedeng ito yung kanilang sun sign or meron silang ganito sa kanilang chart, no? So I'm seeing Pisces, Pisces, naku, napaka-dominant or water placements, Cancer, Scorpio, Pisces. So Leo, ayan na nga, Scorpio lumabas, Taurus, ayan. Aries or kapwa Sagittarius, no? So this is your reading, Sagittarius, and maraming salamat po, no? Nakaka-boost kayo ng emosyon dahil sa pag-click nyo ng like button, no? Sa mga bago, don't forget to click the like button, subscribe to the channel, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, and yes or no, i-comment nyo na rin. So love and light, namaste. See you on the next live or next reading. Goodbye. Hi Virgo, welcome po sa inyong reading. Itong reading na ito is for May 1st to May the 3rd. Ayan. So, Virgo, sa mga sumusuport po, maraming salamat. Na-inspire po ako sa inyo. Lalo na pag kiniklik niyo yung like button. Sa mga bago po, don't forget to click that subscribe button. Smash the like button na rin. Comment below kung kayo po yung nakaka-resonate. And hit that notification bell. So, kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, nandun po sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No, nagkakonduct din po tayo ng party which is live. Ayan. So, makikita niyo po kung sino ko doon. Kung sino yung tao behind the hands, no? So, I hope you can join sometimes, Babaylan TV. At magandang balita, no, sumasagot na rin po ako ng yes or no. So, kung hindi naman importante sa inyo yung live sessions, kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang po as long as the question is answerable by yes or no. So, bakit? Yun ang tanong mo, Virgo. Parang, bakit dumadating yung part na nagiging masyado siyang mahigpit, nagiging masyado siyang seryoso, no? Bakit ayaw mo ba yung nangyayari or mangyayari, no? Kasi this is May 1st to May 3rd. So parang ito yung part na nanghingi ng sorry, bibigyan ka ng regalo, hindi naman as bride, no? Hindi kanya yung parang, ano ba yung bride sa Tagalog? Yung sinusuhulan, no? Pero meron siya talagang more of, pwedeng itong regalo na material or sabihin natin energetic, na bigla kanyang pasasayahin.
Anong meron? Wala naman, kumbaga sasabihin mo sa sarili mo, wala namang okasyon. Pero bakit, kumbaga may kinakabahan ka rin. Pero kasi ito yung part na parang gusto niya nang baguhin yung course ng relationship niyo. Kung medyo hindi kayo okay, so paseryoso na siya. Actually, dun sa mga hindi pa kasal, no? Um, Meron tong tinatawag natin, sige sabihin natin libog, no? Pero it's part of the connection dahil um, nandun siya agad sa part na, uy, nasa honeymoon stage. Or baka naman, kakakasal niyo lang din, no? Gusto niyang masyadong namnamin itong honeymoon stage. With the Six of Cups, the Fool card, and the Seven of Cups, ooh. So parang may gusto siyang patunayan ngayon kasi there were options were passed. So sabihin natin dito Virgo na you might be in a competition dati, no? Competition na may ibang party, no? Sabihin natin na merong din umaali-aligid sa kanya, no? Kung meron man ganon, nako, pinush niya na to away. Kung meron mang mga ganong mga bagay, with the full card, no, sige sabihin natin, yes, naglaro din siya, no, uh, pero parang umayaw siya, no, kasi parang mas pinili niya ikaw, mas pinili ka niya above all the options. Siguro nag-set ka ng bars, no, ng standards na, uy, siya lang ang nakakagawa nito, si Virgo lang. So nakakita din ako dito ng parang age gap, no? So it may not be May December love affair. Pwede itong bata, no, na sabihin natin mga ilang taon lang or ikaw yun, no? So it doesn't matter. Ang binabasa ko yung dynamic at yung nangyayari sa inyo. With the Eight of Pentacles, the Stars, and the Three of Pentacles. So one is successful, one might be a successful pa lang, no? Nakikita ko rin dito yung medyo may gap sa maturity. No, Three of Pentacles, so parang merong tinuturo ikaw. So ito na ba yung tinuturo mo about life, about love, about money, what have you. So parang nakikita ko naman na umokay siya, agreement, katulad ng sinabi ko, na meron tayong gagawin ko na, no? Hindi ko na siya paglalaruan. Ano ba yung hindi niya na paglalaruan? Parang iba yung naisip ko. With the Queen, Seven of Pentacles, the Queen of Cups, and the Two of Cups, hindi ko na paglalaruan ang puso mo. Ayun naman pala. So, madumi lang ang aking isip. Ayan, with the Queen of Cups, so parang hinahanap mo kasi dito, nasan yung love na prinamis mo? Bakit ganon, Virgo? Nung hinahanap mo, so parang nagrereklamo ka. Nung binigay, kinukutuban ka, pwede kang magreklamo din na bakit, anong meron. So, hayaan mo lang siya, Virgo, kasi eto, kumbaga, if you feel niya yung cup mo, no, na parang deserve mo naman to noon pa. Medyo late nga lang. The Page of Cups, the Ten of Swords, the Hierophant, chances are, meron talagang apology dito. If I'm not mistaken, siguro hindi siya ganun kaseryoso dati. So, nung nakakita ko ng separations with the Ten of Wands, o kumbaga lumamlam yung relasyon, kung hindi man kayo nag-separate, so more of energetic separations nga, no? Kung hindi siya physical. So, energetic separations can be hindi kayo nag-uusap, may naka-block, no? May tampo, to a point na ayoko lang magsalita, no? Ano ba, may saltik ng time na yon. So, may apology dito. And yung promise na hindi ko nagagawin. Ang kinakausap kong Virgo dito is yung religious, no? So, paladasal, nakikita ko rin dito yung parang mahilig naman to sa pusa or malapit yung loob niya sa pusa or lagi siyang nilalapitan ng pusa, no? Matatakutin. Bakit ganun? So, mahilig manood ng scary movie, pero matatakutin. With the Tower, the Eight of Swords, the Eight of Wands.
So, nakikita ko dito parang meron talagang malaking, kumbaga, challenges na nangyari. If this is not a third party, o yung nakipaglandian siya sa iba, nakipag-text, whatever you wanna call it, no? Even those, yung simple things na yung may kinakausap, tas binubura, no? That's, let's say, well, we have different part of, or definition of cheating. So yung cheating for me is, yun, up until, bakit mo binubura kung wala ka naman tinatago? No? Up till that point, ngayon hindi na. With the Eight of Swords, parang close na, graduate na ako doon. Talaga ba? So ayaw mo pa ba nito, Virgo? So tignan natin ang zodiac signs ng zodiac sign ng taong mahal mo. So this could be their sun sign. They might have these places in their house, no? Leo. So, Taurus, ayan. Water placements, especially Cancer. Aries is here. Aquarius. Pisces is here. Cancer, Scorpio, Pisces, yeah, dominant sila. So, this is your reading of Virgo. Again, na-inspire ako sa inyo. Maraming salamat. Don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below, and hit that notification bell. Kung meron po kayong ibang mga tanong, comment nyo lang po sa comment section. No, as long as it's answerable by yes or no. I hope that I can see you on the live sessions sa kabilang channel din po. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Scorpio! Welcome sa inyong reading. Nakaka-inspire naman kayo, no? Salamat po sa mga sumusuport sa channel. Don't forget to click the subscribe button para po sa mga bago. Click the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Scorpio, ang reading na ito is for May 1st to May 3, no? So, Scorpio. So, magandang balita, sumasagot din po ako ng yes or no sa comment section, no? Kung ayaw nyo naman sumali sa live. And speaking of live, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV, no? So, I hope na makita ko kayo sa live. Kung gusto nyo po ng dalawang reading sa akin, sa isang channel, no, nandun din po ang inyong reading. So, that's actually a totally different reading. Yun yung ating international channel. Again, Babaylan TV. Mag-start na tayo. Scorpio. Bakit parang ngayon nagugustuhan na tayo? Ngayon parang, magsimula tayo dito sa reading ng mga singles. Singles kasi parang dati ikaw lang yung nagkakagusto, no? Ngayon, parang nagkakaroon na rin siya ng interest. No? Sa mga couples naman, no, ang nakikita ko kasi is putting this connection into another level of commitment. Dahil, pwedeng siguro ito yung effect din ng Venus in Taurus, no? Kasalukuyan na nasa season tayo ng Venus in Taurus, and Venus is the goddess of beauty and love, di ba? So, ang nakikita natin dito is baka may magandang epekto, no, ang moon phase na ito, or ang celestial rather, no, na phase na ito. Ang maganda kasi dito, dun sa mga couples, baka nag-iisip na ito ng cohabitation or living in together, proposal or marriage. So nakakakita ko dito ng magandang, sabihin natin, camaraderie, harmony, kumbaga merong signing of contract, agreement, kumbaga, no? Six of Wands, the King of Wands, the Ten of Pentacles. Ano itong magandang regalo, no? Regalo may be material, di ba? Sometimes sa atin, di ba sinasabi nga natin, health is wealth. So, magandang regalo na rin ang isa pagising sa umaga,
health. Pero this time is parang more of bibigay niya ito in material things kasi pera parang pinaghandaan niya. So material and experience. So meron siyang i-offer. Knight of Knight of Pentacles, the Five of Cups. So feeling mo hindi na dadating, the Moon card at kailan ito dadating. So siguro pasalamat tayo na nandito yung Venus in Taurus, no? With the Five of Cups, kasi parang sa'yo, nag stay lang ako dito sa connection namin or sa situationship namin, pero wala naman talagang nangyayari. Kailan ba dadating? Parang papunta ka na dun sa pasawakan na napapagod ka na, pero huy, diba? Kung kailan hindi mo inaasahan at saka dadating. The Ace of Cups, the Six of Swords, the Three of Cups. So, ang maganda naman kasi dito with the Six of Swords, kumbaga, you submitted, di ba? Ang sinasabi natin dito is, nandoon ka sa part na, sige, kung saan ako dadalhin, no, ng destiny, kung kami ba ay sabihin natin na mag-stay, pupunta sa ibang level of connection, or maghihiwalay. Kumbaga, syempre, you're crossing your fingers na sana mapunta sa magandang balita. Pero yung sa'yo is more of kayo na pong bahala. Di ba yung ganon? With the Five of Swords, the Knight of Pentacles, the King of Pentacles, ay wow naman, no? Talagang nandun din yung sa part na pinaglalaban ka ngayon. Parang feeling ko, ang bilis ng pace na to, ang bilis ng changes, dahil bigla-bigla na lang na nagkaroon siya ng care. Bigla-bigla na lang na, uy, ba't nagsiselos ka? No, lalo na, bakit masyado siyang humihigpit ngayon? Kasi eto na nga, padating na yung pinaka-aantay natin, no? With the King of Pentacles, bakit parang magiging generous siya in a way? Generosity may also mean material things like what I mentioned or energetic. So parang sobra naman ang ibibigay sa'yo. Kumbaga, if you were deprived, Scorpio, kung kulang yung mga binibigay niya sa'yo dati, ngayon naman sobra-sobra. Nako, may ba ang iyong Valentine's Day, no? Parang medyo late, pero magrereklamo pa ba tayo, no? So ang kinakausap ko dito is yung mga Scorpio na siguro laging dilat sa gabi. Baka sa gabi nagtatrabaho or may insomnia, no? Ang nakikita ko rin dito is parang somewhat, no, medyo either mahilig sa milk tea, sa mga inumin up until to the extreme na alak. Nakakakita din ako dito ng parang, wow, umiyak ka talaga sa kanya, sa shoulder niya. That was before. So, medyo pet lover tayo, no? At saka, anong meron sa lagi mong tinititigan yung kanyang mukha? Siguro, ngayon, habang nakikinig ka ng video na to, nakataas ang paa mo, no? Actually, dalawang paa. Yung parang naka-Indian seat ba? Ayan. It doesn't matter kung sa floor, sa couch, no? Sa bed. Ang ganda kasi parang yung hinihingi mo, eto na nga siya talaga. With the Chariot, the Three of Wands, and the Two of Wands. So, eto na to. Kasi, the Two of Wands, wala nang makakapigil dyan. So, yung Three of Wands, inaantay mo, ina-expect mo in a way, although nag-submit ka, kumbaga, late lang, kung umorder ka sa universe, no, ng iyong wish, medyo late lang yung dating, pero katulad nga nung sinabi ko, magrereklamo ka pa ba kung nandito na? That Chariot, kung meron kayong mga pinagdadaanan, especially if there's separations sa inyong dalawa, separation can be physical or energetic, di ba? So, physical, well, that could be really distance, no? Talagang naghiwalay kayo or magkahiwalay, no, na tinitirahan. Energetic, ito yung hindi nga nag-uusap,
naka-block, hindi nagte-text, wala masyadong communication, lumamig, di ba? So ngayon parang eto na, binding up glues together and surpassing all the challenges. So let's see, meron ba ditong angel numbers? So, tingnan muna natin ha. Kasi one of the manifestations in here are those angel numbers. Tingnan natin kung may synchronicities, di ba? Ah. So wala naman. Pero tingnan natin ang zodiac signs ngayon ng taong mahal mo. No? So I'm seeing water placements, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo is here. Cancer, no? Napaka-dominant, tsaka Leo. I'm seeing Taurus, Pisces, ayan, Cancer. Ayan, parang dun siya naglalaro. Taurus, dun lang siya naglalaro so far. O baka meron silang ganong placement sa kanilang chart. So again, Scorpio, maraming salamat sa pag-support sa channel. Sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below, and huwag niyo pong kalimutan na sumali sa live. Subscribe na rin kayo sa kabilang channel, Babaylan TV. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye.